beloved Boss Mike Severa. Ka rin mo yung animal na yan! No, Eto na mga kababayan, pasintabi po sa mga mga membro po ng kapatiran ng INC O eto ho na pag-uusapan na tatalakay lang. Opo bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Opo o eto na. Pasok ate. buto nga na! Kalad ka rin mo yung animal na yan! No, pakainin nyo ng dinuguan! Yung mga hinayupak na to, mga perwisyo, nagrally nga, wala permit. Diba? O ano ngayon? Ayan yung kasama nyo, nakulong yan at makukulong yan. O ano na, kamusta? Tapos ang isa pang nanahuli dyan na nanuntok ng pulis, sinabi niya, anong kasalanan ko, gago? Binsuntok mo ang pulis nga nagatrabaho! Oo nga, mga kababayan, biruin ninyo. Pati pulis inaaway ho nila, sinasaktan nila Nananakit na po sila. Kaya sabi ko sa inyo, ang taong bayan, ang mga Pilipino nakasubaybay sa nangyayari sa ating bansa, at ngayon ito nga ay napag-uusapan, ito hong pagrarally ng ilan na mga membro ng INC diyan po sa EDSA People Power Monument, na ngayon ay nakatutok ngayon ang taong bayan mula pa kahapon. Tuloy. Bakit? Dahil sa politiko nyo nga ginasuportahan mga animal. Oo. Diba? Imaginin mo, kamo nga Inglisya ni Marco Vita, binababa nyo ang dignidad ng inyong relihiyon at pananampalataya. Yan na nga. Imaginin nyo, itataya nyo, isusugal nyo ang pangalan ng inyong simbahan at relihiyon at Correct. paniniwala para lang protektahan ang may kasong plunder kag Correct. impeachment. Correct. Imagine that. Tapos sisigaw kayo ng accountability and transparency. Tapos Tama. ang inyong sinusuportahan at pinoprotektahan mga plunderer kag Correct. criminal-minded. Yan na nga ba sinasabi natin mga kababayan ayan na, maliwanag. Ang taong bayan ay maliwanag ang isipan na nauunawaan nila na kayo ay pumoprotekta sa isang taong may kaso na hindi ho basta-basta. Diba? Bakit ganon? Hindi ba dapat ay hayaan natin na kanyang ipagtanggol ang sarili, total naman abogado si Marcoleta, at doon harapin niya sa korte kung ano ba talaga ang kanyang mga irarason. Ano ba natatakot ba si Marcoleta? Sabi niya ang kasalanan ko lang ay ang maglingkod ng tapat sa inyo. Maglingkod ng tapat? Depende sa pagkakaunawa ng mga tao yan, di ba? Kung ikaw talaga'y naglilingkod ng tapat. Kasi mga kababayan, iba yung interpretasyon ng marami sa iyong ginagawang paglilihis sa mga investigasyong iyong nahahawakan. Katulad do sa Blue Ribbon. Ano po? Biruin ninyo, sabi niya kay Jinggoy, safe ka na. Pero ano nangyari? Ba't nakulong si Jinggoy? Kung safe niya na, sino? Si Jinggoy Estrada. At natatandaan nyo rin na gusto niya ring iligtas ang mag-asawang Diskaya. Itong si Marcoleta, Itong pinagtatanggol ngayon ng ilang mga INC. Di ba? Itong ilang mga INC na nagtatanggol kay Marcoleta, ito po ay nagtatangka na iligtas itong dalawang Diskaya na kung saan sila ang hari at reyna ng mga flood control project, mga kababayan. Kita nyo, napakalabo. Para ipagtanggol ito hong si Marcoleta na may pilukang Hermes, mga kababayan, di ba? Tuloy. Hipokrito! Hipokrito ka mo? Nakita nyo na INC? Yan
inyong poon nga si Manalo? Hoy! Na manggugulo kayo? Hindi naman siguro, oo. Wag na natin isama si Manal, si yung kanilang baka mga walang alam yan diyan eh. O, tuloy. At magprotekta kayo ng politiko? Hmm. Yan ba yung tinuro sa inyo? Wala namang problema mag-rally kayo kay meron naman tayong karapatan na mag-rally pag nagusto kita. Kuha ka mo permit! Kumuha kayo permit at huwag kayong manakit! Kaya nga, hindi na natin. Pagpasensyahan nyo na, Leonora Brown, ha? Alam ko naman na minsan masakit din yung salita ng mga kapwa natin Pilipino dahil sa nakikita nilang pangyayari. Siguro naman pagpasensyahan lang natin si ate, no? Alam ko naman na sagrado ang siyempre ang tagapalang pangkalahatan na si ka Eduardo Manalo, 'di ba? Na wag na nating idamay sa kaguluhan na ito. Oo, 'di ba? Pero ang nangyayari kasi itong galit ng taong bayan, damay-damay na lahat eh. Ano po? Hindi maiiwasan eh. Sige tuloy. Mga animal kayo! Oh. Halos araw-araw magsisimba, nagdadasal kayo. Pag tiningnan kayo ng tao, yung imahe nyo, perte ka banal. Kamo ang mga tipo sa mga tao, nga hindi ka pwede bastuson. Pero ngayon, tinitingnan nyo yung ginagawa nyo, binaba nyo yung level. Mga DDS, nga mga INC, nga mga kulto. Hindi naman siguro. Oo, kasi may mga tao naman na hindi sang-ayan, ano? Alam mo, Leonora Brown, no? Sabi ni Leonora Brown, no? Okay lang yan, boss Mike, bet ko nga mga... kasi alam nyo, mga kababayan, yung mga ngayon kasi, mga banat ng mga nakikita natin, hindi na natin makontrol ito, mga kababayan, yung mga salitaan, no? Hindi na natin makontrol ito sa iba. Pero ako ho, mga kababayan, sinasabi ko nga sa inyo, hangga't maaari gamitin natin yung mga salitaan na mas magkakaunawaan, no? Ang bawat panig. Pero hindi ko masisisi ito hong ating si ate, no? Sa kanyang pananaw. Pananaw niya to eh. Tuloy. Ayun na yung ugali nyo, pinakita nyo ngayon kung ano ugali nyo ay insi. Hindi ba kayo nahihiya yung mga kasamahan nyo, ganyan yung pinakita? Mga hipokrito sa pangalan ay insi lang yung nagdala sa inyo. Wala namang problema sana sa relihiyon nyo. Pero ang image ng isang INC ay magalang, Correct. maayos, disiplinado, respetado. Pero tingnan kita yung nyo? ginawa nyo. Kita nyo, mga kababayan, alam naman ni ate na siyempre kapag sinabing INC, makadiyos, magalang, respetado, di ba? Kaya lang, sa nangyayari ngayon, parang nag-iiba yung impresyon ng marami nating kababayan sapagkat hindi nila maunawaan kung ano yung pinaglalaban, bakit kailangan protektahan itong si Marcoleta gayong meron nga hong aminado siya na nagkasala sa batas. Di ba, mga kababayan? Ngayon nag-iiba yung impresyon. Tinatamaan ang kabuuan ng INC dito. Hindi lang na lang po yung sinasabi natin na iilan dyan na mga nagsusulong talaga na sumusuporta kay Marcoleta. Ako'y naniniwala, nandiyan nga si Leonora Brown di ba? Na yan. Sinasabi niya rin na dapat talaga na kung ano yung dapat na mangyari, yun ang mangyari. Kapag batas na yung nandiyan dyan, di batas ang gamitin para malaman ang katotohanan Di po ba? Tuloy. Dahil sa politiko, sinisira nyo ang imahe ng inyong simbahan, relihiyon at pananampalataya. Correct yan, mga kababayan. Real talk, mga kababayan. Oo. Yung tuloy ng mga tao, nag-iiba. Di ba? Marami akong kaibigan kasing sabi ko nga sa inyo, ang dami kong kaibigan na mga INC. Oo. Mga mababait, marerespeto, maayos, at magagalang kausap Oo. 'Di ba? Magagalang kausap Ang nangyayari, dumudumi. Bakit? Dumarating yung mga kampo ng mga DDS para humalo sa kanila
Di po ba may kasabihan nga tayo na ano, kapag ka ang isang basket ng mansanas, hinaluan mo ng isang bulok na mansanas, mabubulok lahat eh. Hindi nga lang ho isa ang humalo. Napakaraming mga DDS ang humahalo, mga kababayan. Paano ngayon yun? Di ba? Hipokrito! Hipokrito ka mo! Imagine that, ang pulis nga gatrabaho, suntoke ng inyong membro? Correct. Yan ba yung tinoro ni Manalo? Yan Hindi ba yung siguro. inutos sa inyo na pumunta kayo dyan, manggulo kayo? Hindi siguro. Baka nga hindi mga INC yung mga nanuntok eh. Sigaw kayo, mag-rally kayo for transparency. Hoy, wow! Tingnan nyo muna ang inyong mga politiko nga ginaprotektahan. Tingnan nyo muna ang mga politiko nga inyo gin-endorso. Tingnan nyo muna yung mga politiko nga inyo gin-suportahan. Ayan! Bago kayo sumigaw ng transparency, ginagamit kayo ng inyong pinuno. Oo nga. Ang inyong pananampalataya, ang inyong pagkakaisa, ang inyong pagkatao. Nilamo na din kayo sa DDS virus ay insect. Ate, ilan lang. Ilan lang siguro yon. Ilan lang, ate. Nilamo na sila ng DDS virus. Ngayon, pinakita nyo na yung totoong sungay nyo. Hoy, mahiya kayo. Mahiya kayo. Tandaan nyo, ang imahe ng isang INC ay napakaganda. Ayan. Tikitan nyo. Mga kababayan, si ate mismo ay alam niya na ang imahe ng INC ay maganda. Kasi nga ho, ako mismo nagsasabi. Marami akong kaibigang mga INC na marespeto, magalang. Mga kaibigan ko, ang dami. Sobrang dami. Sobrang dami. Wala kang masabi. Hindi nga umiinom ng alak. Hindi nagsusugal. Hindi nang bababae. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Sige, tuloy. Tapos sisirain nyo lang para kay Marcoleta. Oh my God. Sisirain ang imahe sa INC para sa politiko, para kay Marcolita, para kay Sara, para sa mga nagsosuporta sa mga Duterte at sa Correct. China. Diba? Sinisira nyo yung ang imahe nyo sa totoo lang. Tama. Umagalit kayo, kumagalit dito tayo, mag-real talk na tayo. Diba? Real talk talaga. Real talk talaga to. Si ate, Ito ay pananaw ko bilang isang Pilipino. Bakit Correct. nyo sinisira yung imahe nyo? English yan ni Marcolita. Bakit naman Marcoleta? Iglesia. Yung ilan siguro, ang ibig sabihin niya, yung ilang iglesia, na sumusuporta kay Marcoleta. Hindi naman ho yung iglesia ang pangkalahatan. Diba? Iglesia ni Marcobita. Na. Hindi na kamo ya iglesia ni Kristo, hindi na. Iglesia kamo ni Marcoleta. Correct. Nga planderer. Planderer. Okay na kamo. Okay na ka ba? Manggulo pa kamo dyan. Tapos pag ginuli kayo ng pulis at nasaktan kayo, pulis na naman ang may kasalanan. Correct. Yun So, na di nga. ba animal? Animal. Totoo. Totoo. Tuloy-tuloy pa rin ho ngayon, mga kababayan. Ang update ngayon, mga kababayan, ilan na ba ang update po? May update po ako. Kahit ho ako'y malayo, mga kababayan, sabi ko sa inyo, naka-monitor ho ako. Update po, ito, update July 1, 11:45 AM, People Power Monument, nasa 4,000 na po ang bilang ng tao. 4,000 po, 4,000. Ulitin ko, paano mapapabagsak ang isang administrasyon kapag ka 4,000, ganyan? Konti ho yan. Mga kababayan, ewan ko kung sino yung mga nakaranas o nakapunta ng People Power talaga. Yung mga nakarating, nagpunta ng People Power sa People Power 1. Yun po yung pinatalsik nila si Apolacay. Noong pong EDSA People Power 2, nung pinatalsik si Erap Estrada.
People Power 3 nung pong gustong ibalik si ERAP, mga kababayan. Ang taong bayan po dyan ay milyon-milyon. Milyon po ang bilang. Tinataya na ang tao na pumupunta sa EDSA ay milyon. Hindi po 100,000, hindi po 10,000, hindi po 4,000. Milyon-milyon. So ngayon, paano? Paano mapapabagsak, mga kababayan, ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? O di mag-iyakan lang kayo. Biruin mo, mga kababayan, ang mga didis wala na eh. Iilan na lang sila eh. Ano nga nangyayari? Abay, nakikisiksik na lang sa mga rally na hindi naman nila rally, mga kababayan. Di ba? Hindi nyo naman rally pero nakisisiksik kayo. O, di ba? Yan yun. Diyos ko. Di ba? Thank you, ate, ha. Dito tayo, mga kababayan ko. Para sa karagdagan, eto ho, mga kababayan, bago natin puntahan etong isa. Eto, mga kababayan, yan. Eto, wait. Sabi rito, eto, mga kababayan, ito po ay mga pananaw, opinion ng ilan nating mga kababayan na nasa social media. The Iglesia ni Cristo has a long history of supporting plunderers and criminals. Mga kababayan, ayan mga kababayan, hindi ho sa akin galing to, kundi sa mga kababayan natin. They endorsed Duterte in 2026. Mamamatay tao. Pero bakit, mga kapatid, tahimik kayo? 'Di ba? Panahon ni Duterte, ang daming pinapatay, ang daming nakawan, parmali, flood control, ang dami. Pero bakit tahimik kayo? Nanguna dyan kasama si Marcoleta sa pag-iimbestiga kasama si Rolando Andaya. Pero bakit hininto ni Marcoleta at walang pinatunguhan yung pong investigasyon nilang dalawa? Isipin yung maigi. Duterte is now detained in The Hague. They endorsed Jinggoy Estrada for senator. Ano sabi ni Marcoleta? Safe ka na, Jinggoy. Yung pala, gusto niya lang iligtas nung panahon na nandoon at siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Sino? Di si Marcoleta. Di ba naging Blue Ribbon Committee chairman yan ng panandalian? Ano nangyari? Eto ngayon, nakulong ang Jinggoy Estrada. Di sinungaling talaga si Marcoleta, ayan, ito na. They endorsed Jinggoy Estrada for senator. Jinggoy is now in jail. Bakit? May kasalanan nga ni. They endorsed Bong Revilla for senator. Revilla is now in jail. So gusto nyo ba talaga ipatakasin tong mga inendorso ninyo? Akala ko po galit tayo sa mga magnanakaw. Bakit ho nag-i-endorso tayo ng mga paulit-ulit na lang ho na nakukulong? Di po ba, mga kababayan? Ano pa rito? Revilla is now in jail. Today, they are staging a mass rally in EDSA. Allegedly in support of Senator Rodante Marcoleta. Grabe, mga kababayan, eto, tignan nyo. Sabi nga nito, yan, binanata ni Ate 30. Itong gobyerno, ay, alam nyo, mga kababayan ko, hindi ko maisip. Baka ito talaga mga bangag, Di ba? Silang mga tunay na bangag. Our beloved Boss Mike Cervera.